walang madali sa pagkuha ng success. Nangangapa ka pa, kinakabahan ka pa, natatakot ka pa, nagdududa ka pa. Kasi maraming pipigil sa iyo sa paligid. Minsan kikilos na tayo pag mayroon sa sitwasyon na hindi maganda. Hindi mo namamalayan at hindi mo alam kung kailan na. Wala silang alam. Basta, bahala na. Kasi mas madali. Mas mapapadali kapag kasabay niyong hinahanap. Sabay niyong ginagawa. Tingnan natin yan. Grabe ngayon dito sa Body and Soul. Marami kang matutunan at saka masaya. Alam mo yung experience na ang saya-saya, sobrang nakaka-excite. Alam mo yung feeling na eto na yun, payaman. Pinagaan po ng mga coaches yung aking pakiramdam po. Grabe, sobrang saya dito sa Body and Soul. Grabe, ang dami mong matututunan lahat. Napakalupit dito. Doon mo malalaman ang lahat ng sikreto sa success mo. It's time to make a good decision because your decision determine your future. Iimbitahan ko kayo sa susunod na Body and Souls. Ako nga uulit pa. Kaya huwag kang mawawala. Opportunity mo na yun. Kita-kits tayo. Congratulations, Asphalt! See you, Asphalt! Sabi na wala kang mararating. Good morning! Lasang aklan. Meron dito. Kain na naman. Kanina kumain. Kakakain lang, kain ulit. Napakaganda ng ilog, sobrang legit. And syempre mag-ATV na kasama ang mga Kingsmen leaders. Let's go! Harapin mo mga kinakatakutan mo sa buhay mo, kapatid!
ginawa naming ATV, isa sa mga bagay na na-realize ko, pag hinataw mo, madudumihan ka pala. Pag hinataw mo, pwede kang maaksidente. Pero palagi mong tatandaan, pag hinataw mo, kailangan mong tanggapin na hindi palaging diretsyo, may palikuyan. Pero kapag ka ine-enjoy mo, isa lang ang ibig sabihin, kapatid, ituloy-tuloy mo lang. Sobrang saya dito at ito ay day 1 pa lang. Maria Clara, ba't hubukang? Rap, wasari. Parang abangan nyo, day 1 pa lang to. Solid, grabe. Hoy, tika lang, ba't yan ka? Kami sasakay na sa Paraw Sailing! Sa Kingsmen, ang sarap ng buhay. Sarap sa Kingsmen! Sarap ng buhay. Good morning sa mga tulog pa. Gumising na kayo. Sa nakagising na, matulog kayo. Good morning! Sa umaga, kukulit tayo. Morning, morning! Oh yeah. Boracay day 2. Bakit na tayo? Tara, sama ka na! Sarap kumain ng ice cream. Next island, island hopping. Snorkeling. Swimming na tayo. Tara, Kingsman! Tara, sama ka na! Welcome to Crystal Cove! Crystal Cove. Sobrang sarap, dapat sumama ka. Success! Right now, we go into inside a cave. Tayo. Land tour. Tara! Nagamit ka ng produkto natin.
Aray, mainit. 8-3! Woo! Masaya! Para sailing ng Kingsmen. Sobrang taas mga kapatid. I'm happy for them. Sarap. Pauna lang pala nakakatakot, masasanay ka din. Tama. I am powerful! Ang creation ng Panginoon. Parang hindi yan. Pagkakabuhay ng Titan ko. May dalawang kaulaki na harap. Mag-helmet diving kami! Dapat kasama ka rin. So yun yung goal natin as mga team, as group. Kaya dapat goal mo na sarili mo na hindi ka papayag, na hindi ka makasama sa sunod. Diba? Yung mga gantong incentive, sa totoo lang, wag na wag mong palalampasin kasi mag-e-enjoy ka na libre pa, di ba? Minsan malalaglag ka rin talaga eh. So, kailangan sumubok ka ulit para magamay mo ng gusto. Everyday gawin nyo lang yung goal. Hataw tayo guys para sa susunod mas madami tayo, mas masaya. Huwag mong titignan kung ano yung nakikita mo ngayon, yung pinagdadaanan mo. Dapat gawin mo lang siya. And dapat masaya ka lang. Kailangan mo lang talaga, simulan mo, tapusin mo hanggang dulo para yun na yung success na meron tayo. Kagaya ng mga nakikita natin dito. Enjoyin natin yung pag-network. Alam mo yun, hindi pwedeng puro hataw lang eh. Kailangan kinukuha mo din yung mga bonuses, yung mga incentive. So dapat, next travel incentive, kasama ka namin. Dinner tayo. Vlogger from Manila. Vlogger from Manila. Kailangan mo lang talaga i-hit yung mga maliliit na goal and then you'll realize nasa mataas na goal ka na pala. Then you'll realize kapatid, kumikita ka na pala ng malaki. Then you'll realize kapatid, na-achieve mo na pala yung mga bagay na dati mo lang hinihiling. Kaya ang swerte mo kasi yung negosyo mo online. Nagagawa mo yung negosyo mo kahit saan. Mapaboracay ka, mapapalawan, mapadabaw. Pwede mong gawin. Kaya ang swerte mo, nandito ka sa uno. Wala kang ibang gagawin kundi sasakay ka lang. Ito, katulad ito. Paraw sailing. Meron itong nagmamaneho. Makikita ninyo. Ngayon, dadalhin tayo ng ihip ng hangin kung saan tayo mapapadpad. Pero ang isang sigurado, kahit wala ka nakikita, meron patutunguhan pa rin eh. Kaya magtuloy-tuloy ka lang. Minding your own business is always a good thing, especially when you have a goal and you know how to reach that goal. Pinoy! Asenso tayo! Asenso Pinoy! So talagang malaki na po yung pinagbago. Siyempre po, para din po sa mga karamihan dyan sa labas, nakagaya ko lang din, halos nawalan na rin ang pag-asa na pwedeng umasenso sa buhay.
Sa totoo lang po, meron pa. Buksan nyo lang po yung mga mata nyo and grab lang po kayo ng mga opportunity na lumalapit sa inyo. Kasi po, yan po yung mga opportunity na binibigay sa atin ni God. Ang kailangan mo lang gawin, i-grab. Totoo nga ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tulad ni Rose Malubago, may pag-asang umasenso ang mga taong nasasadlak sa hirap. Basta't manalig lang sa Panginoon at patuloy na magsikap, tiyak na darating din ang asensong pinapangarap. Isa ka ba sa mga negosyanteng laging stress dahil sa laki ng overhead expenses? At isa ka ba sa mga negosyanteng gustong magdagdag ng online business na sobrang dali at kayang-kaya mong gawin? At isabay pa sa iba pang negosyo mo? I'm a licensed midwife and I'm a licensed contractor. So I have my own CHB fabrication and I supply aggregates as well. Actually, isa kasi yung business namin sa naapektuhan tong pandemic and that was the time na I decided na i-master yung online business na to. And a few weeks ago, actually, I earned 90,000 in just a matter of a week. And hindi na masama, di ba? Saan ka makakakuha at makakita ng ganitong klaseng negosyo na ang operational expenses mo sobrang baba lang and ang puhunan mo lang is a good running condition na laptop and a good running cellphone plus Wi-Fi. Na-realize ko na iba talaga yung online. Bakit? Kasi unang-una sa negosyo ko, kung nasaan lang lugar ako, nandun lang yung business ko, yun lang yung masaserve ko. Samantalang sa online, dito ko siya na-appreciate na kahit nasa Amerika ka, kahit nasa Dubai ka, kahit nasa Kuwait ka, pwede kita maging business partner. Na-amaze ako na nagkaroon ako ngayon ng oras sa anak ko, nagkaroon ako ng oras sa pamilya ko, at higit sa lahat, yung relationship ko kay God, mas lalong na-tighten. Alam mo yung pinakamasarap na part sa akin, sa pag-online business ko? Yung kumikita ka nang nasa bahay ka, yung kasama mo yung anak mo, may time ka para sa kanila, nababalansin mo yung buhay mo. So ito na talaga yung tinatawag mo na mayroon kang time freedom, financial freedom. Marahil kung bakit nakita mo o napanood ang video na to, hindi po to aksidente. Baka ito yung matagal mo nang pinapanalangin. Baka ito yung answered prayer para sa'yo. Baka ito na yung daan at way para sa katuparan ng mga pangarap mo. So dito, I would like to encourage everyone, hindi niyo papalitan ang business ninyo or ang meron kayo ngayon. Idagdag niyo po ito kasi sobrang dali. In 2 weeks time, I made close to 100,000. And hopefully, habang gumagaling pa tayo dito, mas madagdagan pa. At mas simple talaga siya kaysa sa traditional. Ang gandahan, hindi ko kailangan bitawan yung traditional business ko. Nandiyan pa rin siya. Naidagdag ko lang to online business sa simple kasi si company nang bahala. Kumbaga, dalawang pinakamagandang bagay is sila na ang magtuturo sa inyo lahat. Pangalawa, mapapamana mo pa. Ano ibig sabihin? Di katulad sa pag may traditional business ka, yung business mo kailangan matutunan ng anak mo kung paano siya patakbuhin dito. As in, ipapamana mo na lang yung na-build mong online business. So, I encourage everyone to do this. Sobrang trending nito ngayon online. Gawin natin, dagdag natin. Sabay tanong na, gusto mo bang kumita? Siyempre, ikaw naman, maiintriga. Paano nila nakuha ang lahat ng ito? Ang 30 anyos na si Ray, sa loob ng 4 na taon, nakapagpundar ng isang sports car, isang SUV, at isang condominium unit. Pero ang kagulat-gulat dito, ang big time na ngayon na si Ray, dati pa lang, security guard. Yung mga narinig ko dati, nakakala ko ganito, nakakala ko ito, mali pala. Malayong malayo sa mahigit 7,000 pisong kita niya bilang security guard noon, kada buwan. Isang katulad ko na anong tsansa sa labas na mabago yung buhay. Buti nga, may ganitong klaseng business na hindi talaga maintindihan ng iba eh. Akala nila, wala talagang may nangyayaring maganda. Isa ka ba sa mga estudyante na gustong kumita kahit nag-aaral pa? O isa ka ba sa mga bagong graduate na naghahanap ng magandang opportunity? Lumaki ako sa mahirap na pamilya at maagang naulila sa ina dahil wala kaming perang pampagamot o pang-hospital. Itong sitwasyon na to ang nagtulak sa akin mag-aral maigi at napagtapos ako ng kursong BS Psychology sa PNU at gumaduate ako ng magna cum laude sa tulong na din ng scholarship. Pagka-graduate ko, akala ko doon na magsisimula magbago yung estado ng buhay namin. Hindi pala, dahil ang liit lang din ng sahod pag nagtrabaho. Estudyante po ako nung nag-start ako sa business na to. Hindi madali yung buhay na kanilakihan ko, kaya mataas din yung pangarap ko sa buhay.
Naisip ko, after ko gumraduate nun, paano ko makukuha yung mga pangarap ko? Ano yung dapat kong gawin para makatulong ako sa pamilya ko? Estudyante ako noon. Sobrang hirap kasi nag-aaral ako habang nagtitinda ng kung ano-ano. Kailangan ko siyang gawin, kailangan ko siyang tiisin kasi kailangan ko ng pera para makapagtapos. Hanggang sa may nag-share sa akin itong business. Nung una, ayaw ko. Kasi busy ako. Wala akong time. 17 years old po ako nung time na nakita ko itong ganitong klase ng negosyo. Actually, estudyante po ako nung time na yon and kailangan ko po talaga ng extra income. Kasi sa totoo lang, medyo mahal po talaga yung tuition ko. Nasa 60 to 70,000. Sa totoo lang po, nung sinubukan ko yung ganitong klase ng negosyo, hindi po naging madali. Kasi, syempre may tinatawag po tayo na time management. Gawa nga po na nag-aaral ako and bata ako. Pero sabi ko nga po, di ba dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko po talagang gawin ito, pagsumikapan, and para makuha ko rin po talaga yung mga pangarap ko. Buti na lang, inintroduce sa akin ng uncle ko ang online business at dito na set ang direction ko tungo sa pag-asenso. Mataas akong mangarap at ito ang online business na to ang naging daan upang matupad ko ang mga pangarap ko. Dito ko na naranasan makapag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Nang dahil dito din ay nakabili ako ng mga sasakyan na dating nasa isipan ko lang. Ang maganda dito, dahil online nga, ay meron akong oras gawin ang mga bagay na importante sa buhay tulad ng pag-i-spend ng oras sa aking pamilya, kasunod na din ang ma-provide ang kanilang pangangailangan at mga gusto sa buhay. Lahat ng ito, nagsimula sa isang desisyon at sinabayan ng tamang aksyon. May nakita akong business na inalok sa akin. Duda ako dahil napakalaki ng kitaan at hindi ako makapaniwala. Pero naisip ko, what if subukan to? What if mangyari sa akin yung mga nangyari sa kanila? Kaya nagsimula ako kaagad at inaralin ko. Alam mo, maraming mga pangarap ko ang natupad. Nabili ko yung pangarap ng kotse, nakapunta ako sa mga bansa na dati pinapangarap ko lang. And ang nagustuhan ko sa business na to is very long term siya. So hindi masasayang yung effort ko dahil pati pamilya ko pwede mapakinabangan yung benefits nito. At ngayon, meron na akong pamilya. Ang maganda, nabigyan ko sila ng magandang buhay dahil lang sa desisyon na ginawa ko noon. Lahat ito pwede rin mangyari sa'yo. Subukan mo lang din ang business na ginagawa namin. Sa loob lamang po ng 8 buwan, nabili ko po yung unang kotse ko and kinita ko po yung unang milyon ko. Ang masarap na part pa po, dinire-diretso ko, nagtuloy-tuloy din po yung blessing sa akin. Ngayon po, nakakapitong kotse na ako, may sariling bahay at lupa. Sa totoo lang po, kakakuha ko lang din ng cheque ko netong isang araw. Nagkakahalaga po ng 1 milyon mahigit. So now, di ba ang may papayo ko po sa'yo, dire-diretso ka lang sa ganitong klase ng negosyo. Tandaan mo, sa negosyo na ginagawa natin, hindi pinag-uusapan ng edad dito. Basta may pangarap ka, pwedeng-pwede ka dito. Dati lang nakatira si Billy sa may riles ng tren. Ganon sila kahirap. Ngayon, #1 salesman at milyonaryo na. Marami ng sasakyan. Paano niya ito na-achieve? Kani-kanya raw tayong diskarte para umasenso. At para sa sarili at sa pamilya, lahat gagawin, mahanap lang ang susi to success. Sinong mag-aakalang mula sa tabi-tabi ng riles na ito, may aahon para maging isang milyonaryo? Ano ang sikreto sa tagumpay? Tingin mo? Laki po ako sa hirap. Naging challenge po talaga sa akin yun na talaga mas magkaroon ng magandang buhay. Sa maniwala kayo o hindi, kumikita lang naman siya ng 700,000 hanggang 1.5 million pesos kada buwan. 14 na bansa lang naman ang napuntahan ni Billy at ilan dyan kasama ang kanyang pamilya. Nakapagpundar na rin siya ng 5 sasakyan. At sa wakas, mula home along the Riles, nakatira na sila ngayon sa isang magarang townhouse. Kasama na rin niya rito ang kanyang nanay at tatay. Ayoko nang daanan pa nung anak ko yung mga hirap na dinaanan ko dati. Kumbaga, magbabago yung buhay mo, pati yung buhay nila, magbabago na rin. Sabi nga, may dahilan ang lahat ng bagay. So ano ang masasabi mo na pangaral sa mga batang tulad mo na dito nakatira sa riles ng tren para sila rin ay magtagumpay tulad mo, Billy? Huwag kayong tumigil mangarap. Mag-focus kayo sa pangarap nyo, kahit gaano yung kalaki, huwag nyong tigilan abutin at lagi kang maniwala sa mga pangarap mo. Kaya mo yan, kung nagawa ko, I'm sure kaya nyo ring lahat na nandito.
Isa ka ba sa mga OFW na gusto nang makauwi at makapiling ang kanyang pamilya? O isa ka ba sa mga OFW na naghahanap ng negosyo para hindi na muling mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay? 16 years OFW sa Dubai at Saudi. Akala ko nung mag-abroad ako, mababago na buhay ng pamilya ko. Marami akong sakripisyo sa buhay, magkakasakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Minsan mamimiss mo yung pamilya mo. Pero wala kang magawa kung hindi ka na lang umiyak. Kasi namimiss mo sila. Minsan marinig mo na lang yung boses nila. Masaya ka na. Nagtrabaho po sa Dubai for almost 26 years. Bakit po ako nagpunta ng abroad? Dahil po mayroon po akong isang anak na 4 years old na siya noon, so kailangan na niya mag-aral. Masakit po sa isang ina na iwan ang isang anak dahil po kailangan ko siyang bigyan ng edukasyon para makapag-aral. Iniwan ko po siya sa aking mga magulang at nakipagsapalaran po sa Dubai. Kailangan po tatagan ang loob dahil sa pangarap mo sa iyong anak. Kung OFW kang katulad ko, huwag mo nang pag-isipan. Alam ko nahihirapan ka din. Namimiss mo din ang anak mo, magulang mo, pamilya mo. Kung ako sa'yo, gawin mo ito para sa pangarap mo at pangarap ng pamilya mo. Ilang Pasko at bagong taon pa ang iyong bibilangin na hindi mo kasama ang iyong pamilya. Ilang taon pa nga ba ang kailangang tiisin para masabi mong, pwede na akong umuwi? Isa ka rin ba sa mga empleyado na hindi sapat ang kinikita para sa kanyang pamilya? O isa ka sa mga empleyado na imbes makaipon ay lalo lamang nababaon sa utang? Working student po ako, nagtatrabaho po ako sa McDonald's habang nag-aaral, and then nakagraduate po ako, kaya po ako naging accounting supervisor, diba? So, na-realize ko po na 11 years po pala akong nagtatrabaho sa labas, and then naisip ko po na nakakapagod kasi po 2 years po akong naging accounting supervisor, pero wala po talaga akong naipon. Ang tagal ko nang nagtatrabaho kasi syempre po tinutulong sa pamilya. Nagpipray po ako kay Lord na sana bigyan niya ako ng magandang opportunity na sana mabago yung takbo ng buhay ng family ko. Ako po ay laki sa hirap, laki sa mga pagsubok, kaya anumang mga pagsubok sa buhay namin ay alam ko na kung paano i-survive at sa tulong na rin ng pananalangin sa Diyos. Bilang isang pulis, napakahirap. Kasi hindi naman lahat, pero mostly sa amin ay member ng London. Lon dito, Lon doon. Ang tanging dalangin ko noon, Panginoon, tulungan mo naman ako. Kung tutuusin sa 14 years in service kung aking babalikan, sadyang napakahirap. Ngunit ako kasi yung tao na ang daming pangarap. Pangarap para sa pamilya ko at pangarap para sa nabuo kong mismong pamilya. Nakakatuwang part lang po, habang ginagawa ko po yung business, 3 months ko pong ginagawa yung business, nagkaroon po ako ng sarili kong sasakyan. Lahat po ng mga pangarap ko dati, dito ko na po nakukuha ngayon. Like mag-travel po sa abroad, di ba? Naranasan ko na po yon. And then yung pagta-travel ko din po sa lokal, naranasan ko din po yon. Ang masarap po na part doon, pre-travel incentive po yon. So kumikita na po ako dito, at the same time, meron pa pong libre. Dito rin po ako nakabili ng property. Kung ikaw, empleyado ka rin, nangangarap ka rin na mangyari sa'yo na darating yung time, magkaroon ka ng masarap na buhay, mabigyan mo ng masarap na buhay yung pamilya mo, makatulong ka sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Try mo ding gawin yung ginagawa ko ngayon kasi alam ko na ito na rin yung makakapagpabago ng buhay mo, kagaya ko. So kung ano po yung nangyari sa akin, baka mas maganda pa yung mangyari sa'yo. Alam niyo po, ang mister ko, sabi ng mister ko sa akin, huwag na huwag kang mag-i-invest dyan. Maniwala ka sa akin, walang mangyayari sa'yo. Pero alam nyo, nagmatigas ako. Sundalo siya, pulis ako. Hindi ako nagpatinag sa kanya. Kasi ang isip ko, para sa pamilya ko. Hindi ko sinabi sa kanya, nag-invest ako, yung mga products ko, tinago ko sa kampo. Until such time, dumating sa akin yung unang cheque ko. Kukuha kami sa office, nagpasama ako sa mister ko. At hindi ko akalain na ang unang kita ko for
2 weeks pa lang, 21,000 na. Siyempre, tayo mga pulis, hindi tayo mag-i-invest sa isang scam, di ba? Kasi pulis tayo eh. Papayag ba naman tayo may scam? At ang kagandahan nito, mga kaibigan, yung kasamahan namin, yung kakilala ko, inspector, alam niyo kung anong ginawa niya. Ano ba yung business na pinagsasabi mo? Sabi niya gano'n. Nag-investiga siya kasi syempre 10 years siyang investigador, di ba? Ininvestigahan niya ang BIR, ang SEC, at doon niya napatunayan na legit yung business. At the same time, on the spot, nung napatunayan niya na legit, nag-invest siya at ang dami din niyang naakay ng mga kasamahan namin. Pati yung mga kasamahan ko sa office, nag-invest sila. Akalain nyo, 3 months lang naabot ko ang income na 235,000. Pati mister ko nag-invest din siya. Walang paligoy-ligoy. Kasi napatunayan niya at higit sa lahat sabi din niya sa akin, effective daw yung mga products. So yun na ang gamit naming pamilya, nag-change product kami. Mayroon ditong freedom, financial freedom at hindi ka mai-stress. Sigurado kung ikaw ang susunod na makakasama namin dito. I'm very thankful kasi may ganitong online business kung saan kumita na naman ako ng 120,000 nang nasa bahay lang. Very doable siya lalo na sa mga mami na katulad ko. Kahit busy ako sa trabaho at kahit nasa bahay lang ako, pwede pa rin kumita. Ang cheque ko ngayon nagkakalaga ng 120,221 pesos sa loob ng isang buwan. Buti na lang, tinanggal ko ang takot at duda ko sa ganitong negosyo. Kaya ikaw, kung nakikita mo itong negosyo na to, sumubok ka lang. Dati po akong duda, pero nanaig pa rin po ang aking kagustuhan. Wala po akong pera that time at ngayong araw, ang cheque ko ngayon sa loob po ng isang buwan ay 123,000. Kahit may pandemya, may pag-asa. Mabuhay po tayo sa biyaya ng Panginoon. God bless and keep safe everyone. Bilang kasambahay po, ang hirap po kumita ng ganitong halaga during pandemic time. Ang kinita ko po ngayon is 150,464 sa loob lamang po ng isang buwan. Kaya sa hindi pa po nakakita sa online trading opportunity na to, sana po pag nakita nyo po to, grab nyo na po ito para sa mga pangarap natin. Nakakatuwang part, ang kinita ko ngayon ay nasa 241,000 pesos sa loob ng isang buwan. Alam mo, nakakalungkot din sa isang banda kasi maraming tao, maraming oras, walang pera, iba naman may pera, walang oras. At mas nakakalungkot, mas maraming wala ng oras, wala pang pera. So, laking pasasalamat ko sa Diyos Ama na nabuksan ng isipan namin ngayong sitwasyon na to. Ngayon, mayroon tayong online trending system, no? So, natulungan akong kumita ng malaki. New normal na kapatid! No? So, makabagong normal. Kaya kung gusto mo na may pagbabago sa buhay mo, kailangan may gawin kang bago. Even busy ako sa duty, ginagawa ko ito as part-time. Ang cheque ko ngayon ay nagkakahalagang 249,262. At dahil yan sa napakaganda at napakadaling sistema na mayroon kami dito. Buti na lang, nakita ko ang online system na ito. Even pandemya, kumita ako ng ganito. At tandaan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang katayuan mo, basta't may pangarap ka, pwedeng-pwede ka dito. Ang kinita ko po ngayon is 252,373. So, nandito na po kayo sa pinaka-best, okay, na trending na online business right now. Kaya wala na po kayong hanapin pa kasi the best among the rest. Ang maganda dito, ang cheque ko is 431,700. Ginagawa ko lang to kasabay ng trabaho ko. Kung ikaw katulad ko na nag-work, busy sa trabaho, na ginagawa sa opisina or sa OFW ka man or sa ang sulok ng mundo, kayang-kaya mo isabay ang trending online business na to. Ang cheque ko po ngayon is 540,000 pesos. Kinita ko during pandemic. Grabe, sobrang ganda at effective talaga ng sistema ng company. Napakadaling gawin, basta aralin. Ang cheque ko ngayon is 596,200
pesos sa loob lamang po ng isang buwan. Maraming salamat sa Diyos. Napakagandang opportunity na kahit nasa bahay ka, gamit lang ang cellphone, gamit lang ang laptop, basta may wifi ka, ay pwede kang kumita. Maraming salamat po sa opportunity na ito. For the first time, maglalabas po ako ng cheque. Ang kinita ko is 1,121,986 nang nasa bahay lang po ako. So just imagine, nang dahil sa trending online business na to, kumita ako ng milyon. Paano nga ba siya nangyari? Dahil may tinatawag tayong 4 easy step. Sa 4 easy step na to, ituturo namin sa iyo ang napakadali na sistema at programa para kumita ka rin ng milyon. Kasi sigurado ako, sa susunod, ikaw naman na magiging milyonaryo dahil nandito ang buong grupo para tulungan ka. So, ang income po natin ngayong araw na to is 1,562,000 pesos. Yan. So, ang kagandahan po sa negosyo na to, meron po tayong team support. So, team support means na kahit wala kang alam sa ganitong klase ng negosyo, tuturuan at tutulungan ka namin kumita. So, meron naman ako pandagdag sa investments and sa savings. Yan. So, maraming salamat. So, kung ikaw, tama, huwag kang magpauli, sumabay ka sa amin. Ang online business ang new trend ngayon. Ngayon po, kakakuha ko lang ng cheque ko. Nagkakahalaga po ng 4.4 million pesos. Kaya naman, maraming salamat sa napakagandang programa na meron tayo ngayon. Salamat sa trending na online business ngayong pandemic. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo, try mo lang din. Dahil darating ang time, ikaw naman yung may cheque na kagaya na meron ako. Kaya naman, maraming salamat po. Check it! Sobrang ganda ng ating negosyo dahil sa sobrang daming kumikita at natutulungan ito. Kaya lang ang tanong, paano ba sumali dito? Simple lang, tanungin mo yung taong nagpasa sa iyo ng video at ituturo niya sa iyo ang 4 easy steps paano ba gawin ang negosyo na ito. Kaya ano pang inaantay mo? Sumali ka na para ikaw ang susunod na milyonaryo. Nandito ang sagot sa iyong mga katanungan. Gaya ng iyong napanood, maaari ka rin kumita tulad nila gamit ang aming trending na online business na nakatulong na sa maraming tao. Gamit lamang ang iyong cellphone, laptop, tablet, at ang internet. Kayang-kaya mo na gawin ang online business na ito. At ang pinakamaganda, ang income mo automatic nang papasok sa account mo. And you can monitor your business 24/7. Sobrang ganda, di ba? Walang sakit sa ulo, walang stress, at makakatipid ka pa ng oras. Sobrang hassle-free. Kaya naman mas kikita ka ng sobrang laki kahit nasa bahay ka lang at kasama ang mga mahal mo sa buhay. Don't worry, this is 100% legal online business, registered sa SEC, DTI, at lahat ng products approved ng FDA. Congratulations and welcome to our trending online business system.